Sa hapunan, tinapunan ng alak ang mukha ng anak kong si Sarah. Tumawa ang manugang kong si David. Baka matuto siyang rumespeto, aniya. Ang hiya na yun, ang matinding kahihiyan ay hindi ko ininda. Akala nila, isa lang akong simpleng retiradong ama. Walang pakialam. Pero nagkamali sila. Hindi nila alam may lihim na yaman ang retiradong janitor na ito. Kinuha ko ang cellphone, isang tawag lang. Hindi ito paghihigante, ito ay para sa dangal ni Sarah, para sa hustisya. Makinig kayo at pakilike at share. Kwentuhan mo ako sa comments. Saan ka nanonood? Kinuha ko ang aking telepono at tumawag ako. Wala silang ideya kung sino ang kinakalaban nila. Bago tayo magpatuloy, pakisubscribe muna sa Hallowed Vengeance at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. 4 na buwan akong hindi nakita ng anak kong si Sarah nang dumating ang imbitasyon. Hindi galing sa kanya kundi sa assistant ng kanyang asawang si David. Isang formal na card sa mamahaling papel. Ang pamilya Peta ay humihiling ng inyong presensya sa hapunan ng pasasalamat. Nobyembre 23, 5:00 PM sharp, walang init. Walang, gusto ka naming makita, tatay. Para lang itong isang summons na tinatawag akong humarap sa isang maharlika. Ako si Fidel Morales, 62 taong gulang. Nakatira ako sa isang maliit na bahay sa probinsya, may bakuran na ako mismo ang nag-aalaga at may 20-year-old na truck sa driveway. Siguro ang aking mga kapitbahay ay nag-iisip na ako ay isa lamang retiradong working man na nabubuhay sa isang katamtamang pensyon. Hindi naman sila ganap na nagkakamali. Nagretiro ako at katamtaman lang ang aking pensyon. Ngunit may higit pa sa kwento. At hanggang sa pasasalamat na iyon, itinago ko ang kwentong iyon. Ang lupain ng Peta ay nasa isang eksklusibong komunidad, isa sa mga gated community kung saan may pangalan, hindi numero, ang mga bahay. Nagmaneho ako sa mahabang driveway noong Huwebes ng hapon na iyon, lampas sa mga manicured garden at isang fountain na malamang ay mas mahal pa kaysa sa kabuuan ng bahay ko. Ang mansyon mismo ay puro salamin at bato, ang uri ng lugar na nakikita mo sa mga magasin tungkol sa matagumpay na tao. Si David ang nagbukas ng pinto. Ang aking manugang, matangkad, gwapo, nakasuot ng sweater na malamang ay nagkakahalaga ng mahigit 25,000, dating 500. Ngumiti siya ngunit ito ay ang uri ng ngiti na ibinibigay mo sa isang taong obligado kang tiisin. Frank, nakarating ka. Hindi, tatay. Kailanman ay hindi. Frank lang. Para bang ako ay isang kakilala sa negosyo. Hindi ko palalampasin, sabi ko, bagaman alam naming pareho na marami na akong nalampasan nitong nakaraan. Hindi sa gusto ko. Lumitaw si Sarah sa likod niya. Ang aking anak, pumayat siya mula nang huli ko siyang makita. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang ngiti niya nang makita ako ay totoo, ngunit maikli, na para bang natatakot siyang magpakita ng masyadong maraming emosyon. Hi, tatay. Niyakap niya ako ng mabilis at naramdaman ko kung gaano siya kapayat. Dati, malakas siya, athletic. Ngayon, parang babasagin siya. Kumusta ka, sweetheart? Mabuti, mabuti. Abala sa trabaho. Madali siyang nagsinungaling. Nagtatrabaho siya sa bahay, gumagawa ng graphic design. Ngunit nilinaw ng ama ni David na itinuturing niya itong paglalaro sa computer. Napakalaki ng bahay sa loob. Mataas na kisame, mamahaling sining sa mga dingding, furniture na tila sa isang museo. Lahat ay malinis, malamig, dinisenyo upang magpasikat kaysa magbigay maligaya. Si Ricardo Peta ay nagtataglay ng korte sa malaking silid. Iyan lamang ang paraan upang ilarawan ito. Hindi lamang siya umupo. Okupado niya ang espasyo nang may kumpiyansa ng isang lalaki na hindi kailanman sinabihan ng hindi. Mid-50s, silver hair, mamahaling suit, kahit para sa isang holiday ng pamilya. Nakikipag-usap siya sa telepono, gumagawa ng dramatikong paggalaw habang nagsasara ng isang deal. Nang makita niya ako, hindi siya tumayo. Frank, ang janitor, buti at sumama ka. Sabi niya ito nang may ngiti, ngunit ang salitang janitor ay may bigat. Pagwawalang bahala, pagmamataas. Nagtrabaho ako bilang custodian, tagalinis, upang makapag-aral sa night school, 4 taon na ang nakalipas. Siguro ay nabanggit ito ni Sarah minsan. Hindi kailanman nakalimutan ni Ricardo
ang mga detalye na maaari niyang gamitin bilang armas. Ricardo, salamat sa pag-imbita. Pamilya tayong lahat dito, di ba? Nagbalik siya sa kanyang tawag sa telepono nang hindi naghihintay ng sagot. Ang hapunan ay nasa isang silid kainan na maaaring upuan ng 20. Crystal chandelier, porselana na malamang ay mas mahal pa kaysa sa aking buwanang pensyon. Alak na inihayag ni Ricardo na nagkakahalaga ng halos 15,000, dating 300 bawat bote. Siya mismo ang nagbuhos, ginagawang palabas ang presyo. Ito ay isang 2015 Bordeaux. Mayroon akong wine cellar na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon, dating 200,000. May alam ka ba sa alak, Frank? Alam ko kung ano ang gusto ko, sabi ko nang maingat. Beer drinker siguro. Walang masama doon. Simpleng lasa para sa simpleng tao. Tumawa siya. Tumawa si David kasama niya. Tinitigan ni Sarah ang kanyang plato. Ang asawa ni Ricardo, si Patricia, ay tahimik. Tumigil na siyang subukang softenin ang mga gilid ng kanyang asawa maraming taon na ang nakalipas. Naglalaro lang siya sa pagkain sa kanyang plato at nagre-refill ng baso ng alak. Nagsimula ang pagkain sa pag-uusap ni Ricardo tungkol sa kanyang pinakabagong development project, mga luxury condo sa downtown Scottsdale. Naghulog siya ng mga numero ng kaswal, 8-figure investments, 6-figure deposits, mga permit na nakuha niya sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon. Tiniyak niyang alam ko na ang buong ipon ko sa buhay ay malamang nakatumbas lamang ng ginastos niya sa landscaping. Si Sarah dito ay gustong mag-invest ng ilan sa kanyang pera sa design sa proyekto, sabi ni Ricardo, habang pinuputol ang kanyang prime rib. Sinabi ko sa kanya na mag-focus sa kanyang maliit na computer projects at iwanan ang totoong negosyo sa mga matatanda. Naisip ko na magiging magandang investment, mahinang sabi ni Sarah. Investment? Tumawa si Ricardo. Honey, kumikita ka lang ng mga 1.5 million, dating 30,000 kada taon. Hindi iyan investing, pera iyan para sa hobby. Hayaan mong ang mga lalaki ang humawak sa totoong pananalapi. Pinanood ko si David na sumasang-ayon. Hindi niya kailanman ipinagtanggol si Sarah, hindi kailanman tumutol. Ang pag-apruba ng kanyang ama ay mas mahalaga kaysa sa dignidad ng kanyang asawa. Sa buong hapunan, nagmasid ako. Ang paraan ng pag-igting ni Sarah nang tumaas ang boses ni Ricardo. Kung paano siya humingi ng tawad para sa lahat. Ang temperatura ng pagkain, nakalimutang mag-refill ng baso ng tubig. Pagkakaroon ng opinyon. Ang mamahaling kagamitan sa kamera na ibinigay ko sa kanya para sa kanyang kaarawan ay nakaupo lamang sa sulok, hindi ginagamit. Nang itanong ko tungkol dito, sinabi ni Ricardo, hindi iyan nagbabayad ng bayarin. Nagpaalam ako upang gumamit ng banyo. Habang naglalakad sa pasilyo, napansin ko ang mga larawan. Ang pamilya ni Ricardo ay nasa bawat dingding. Ang kanyang iba pang mga anak mula sa kanyang unang kasal, ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid. Walang isang larawan na kasama si Sarah. Siya ay inalis sa biswal na kasaysayan ng pamilya, tulad ng sinubukan nilang alisin ako. Nang bumalik ako, sinasabihan ni Ricardo si Sarah tungkol sa kanyang paggastos. 11,000, dating 200 sa grocery store. Ano ang binibili mo, caviar? Tumawa siya sa sarili niyang biro. Frank, naiintindihan mo. Ikaw ang nagpalaki sa kanya. May itinuro ka ba sa kanya tungkol sa pera o masyado kang abala sa paglilinis ng sahig? Sasagot na sana ako nang sumingit si David. Tama si Papa, Sarah. Kailangan mong maging mas maingat. Hindi tayo mahirap, pero hindi rin tayo mapag-aksaya. Bumili ako ng groceries para sa linggo at mga toiletries, mahinang sabi ni Sarah. Ipinakita ko sa iyo ang receipt. Huwag kang makipagtalo sa iyong asawa, biglang sabi ni Patricia. Unang salita niya iyon sa loob ng 30 minuto. Dapat magtiwala ang isang asawa sa paghuhusga ng kanyang asawa. Tinaas ni Ricardo ang kanyang baso. Tingnan mo, iyan ang isang babae na naiintindihan ng kasal. Alam ni Patricia ang kanyang lugar. Hindi tulad ng mga modernong babae na akala nila ay alam nila ang lahat. Tumahimik ang mesa. Namula ang mukha ni Sarah, ngunit hindi siya sumagot. Umupo lang siya doon. Sinasalo ang kritisismo, ang pagpapababa,
ang kaswal na kalupitan na nagtatago bilang usapan sa hapunan ng pamilya. Pinanood ko ang pattern na ito sa buong gabi. Hindi ito bago. Ito ay routine para sa kanila. Ibagsak si Sarah. Ipadama sa kanya na siya ay maliit. Ipaalala sa kanya na maswerte siyang maging bahagi ng kanilang mundo. Ang aking anak, ang babae na nanalo sa mga math competition noong high school, na nag-aral sa kolehiyo sa sarili niyang sikap, na nagtayo ng isang maliit ngunit matagumpay na negosyo sa design. Nakaupo sa isang mesa na puno ng mga tao na tinatrato siya na parang wala siyang kwenta. Nagbuhos pa si Ricardo ng alak. Halos wala nang laman ng bote. Lumalakas na siya, nagiging mas aggressive. Ang uri ng pagkalasing kung saan lumalabas ang katotohanan, kung saan nagdudulas ang maskara. Alam mo ba kung ano ang problema mo, Sarah? Tinuro niya ito gamit ang kanyang tinidor. Hindi mo pinahahalagahan ang mayroon ka. Ibinigay sa iyo ng anak ko ang buhay na ito, ang bahay na ito, ang pagkakataong ito, at ikaw ay kukuha lang ng kukuha. Pa, baka dapat na tayong... Nagsimula si David. Hindi, kailangan niyang marinig ito. Tumayo si Ricardo, lumakad paikot sa mesa. Umakyat siya sa ibabaw ni Sarah. Wala ka nang makilala ka ni David. Isang babae na may laptop at mga pangarap. Dinala ka namin sa pamilyang ito, binigyan ka ng lahat, at hindi ka man lang makapagpakita ng batayang pasasalamat. Nagpapasalamat ako, bulong ni Sarah. Talaga? Dahil ang nakikita ko lang ay entitlement. Humihingi ng pera para sa iyong negosyo, kinukuwestiyon ang aming mga desisyon, umaarte na parang may karapatan ka sa isang opinyon. Ricardo, baka sapat na iyan, mahinang sabi ko. Bumaling siya sa akin. Oh, ang janitor ay nagsasalita. Sabihin mo sa akin, Frank, ano ang itinuro mo sa iyong anak? Kung paano maging mediocre, kung paano magpakasal sa mayaman at pagkatapos ay kalimutan kung saan siya nagmula. Tinuruan ko siyang maging mabait, magtrabaho ng husto, rumespeto sa sarili niya. Respect sa sarili? Humuhuni, tumawa si Ricardo. Ang malupit na tawa na narinig ko sa buong gabi. Iyan ba ang dahilan kung bakit nagpakasal siya sa pera? Dahil ba sa respeto niya sa sarili o dahil nakita niya ang isang pagkakataon? Minahal ko si David, sabi ni Sarah, basag ang boses. Minahal mo ang kanyang apelyido, iyon ang ibig mong sabihin. Minahal mo ang maibibigay namin. Buong-buo na ngayon si Ricardo, lasing sa alak at masama. Ang mga babae na tulad mo mula sa mga pamilya na tulad ng sa inyo, palagi kayong naghahanap ng pag-angat. Well, nakuha mo na, kaya tigilan mo na ang pagrereklamo. Hindi iyan patas, tumayo si Sarah. Humampas ang kanyang silya. Hindi ako kailanman humingi ng anuman. Nagtatrabaho ako, nag-aambag ako. Inabot ni Ricardo ang kanyang kamay. Ang baso ng alak ay nasa kamay pa rin. Ang pulang alak ay sumabog sa mukha ni Sarah. Binabasa ang kanyang puting blouse, tumutulo sa kanyang kandungan. Ang silid ay tumahimik. Kahit si Patricia ay napasinghap. Nakatayo si Sarah doon, tumutulo ang alak mula sa kanyang baba. Malawak ang kanyang mga mata dahil sa shock at kahihiyan. At si David ay tumawa. Talagang tumawa. Salamat pa. Baka sakaling matuto siyang rumespeto. Tumigil ang oras. Ang aking anak na nakatayo doon, nabasa sa alak at kahihiyan. Ang kanyang asawa ay tumatawa. Ang kanyang biyenang lalaki ay humihingal, nasisiyahan sa kanyang pagpapakita ng dominasyon. Si Patricia ay nakatingin sa kanyang plato, walang gumagalaw para tumulong. Humigpit ang kapit ko sa sandalan ng aking silya. 62 taong gulang at naramdaman ko ang bawat kalamnan sa aking katawan na humigpit. Ngunit hindi ako sumigaw, hindi ako gumalaw ng aggressive. 30 taon ng pagsasanay ang nagturo sa akin ng kontrol. Paumanhin, sabi ko. Matatag ang boses. Masyadong matatag. Tumayo ako ng dahan-dahan. Inilagay ang aking napkin sa tabi ng aking plato at naglakad patungong pasilyo. Sa archway, nakikita ko pa rin ang silid kainan. Nakatayo si Sarah, nakatulala. Nagbuhos pa si David ng alak. Si Ricardo ay umupo muli sa kanyang silya na parang isang hari na katatapos lang harapin ang pag-aalsa ng isang magsasaka. Kinuha ko ang aking telepono.
Roberto Berto Ching. Ang numero ay nasa aking contacts pa rin. Special Agent in Charge, Division ng Pagsisiyasat ng Kriminal ng BIR, Bureau of Internal Revenue. Nagtrabaho kami ng magkasama bago ako nagretiro. Tumawag siya sa akin, 6 na buwan na, ang nakalipas na nagtatanong tungkol sa isang kaso na kanyang binubuo. Nagpatuloy kaming makipag-ugnayan. Roberto, si Fidel Morales ito. Frank, Happy Thanksgiving. Ayos lang ba ang lahat? Kailangan kong mag-report ng isang kaso. Posibleng tax fraud, money laundering, malaking scale. Nagbago ang kanyang tono. Professional. Nakikinig ako. Ricardo Peta, real estate developer, Paradise Valley. Maraming ari-arian, malaking cash flows, kahina-hinalang transactions. Ako ay naroroon sa hapunan ngayong gabi kung saan detalyado niya ang ilang deal na nagpapataas ng red flags. Mga development project na may katanungan tungkol sa pinagmulan ng pondo, binanggit ang mga offshore account, mga ari-arian na binili sa pamamagitan ng shell corporations. Paano mo nalaman ito? Ipinagyayabang niya ito sa harap ng mga saksi. Gusto kong gumawa ng isang formal na report. Frank, sigurado ka ba? Alam mo kung ano ang kasama nito? Sigurado ako na kailangan itong imbestigahan ngayong gabi. Ngayong gabi? Pasasalamat ngayon. May dahilan ako upang maniwala na ang mga dokumento ay maaaring sirain kung maghihintay tayo. Nabanggit niya ang pag-shred ng mga file bukas para sa tax purposes. Ituturing ko iyan na time-sensitive. Nagkaroon ng paghinto. Kilala ako ni Roberto. Alam niya ang aking record. Alam niya na hindi ako tumatawag ng basta-basta. Ibigay mo sa akin ang address. Magpapadala ako ng mga ahente diyan sa loob ng 30 minuto. Ibinigay ko ang mga detalye. Pagkatapos ay idinagdag. Roberto, may isa pa akong dapat mong malaman. Ito ay personal. Ang anak ko ay kasal sa kanyang anak. Ako ay isang saksi sa nangyari ngayong gabi. Hindi ako objective. Sigurado ka ba tungkol sa mga financial crime? Gumugol ako ng 30 taon sa pagsisiyasat ng mga financial crime. Oo, sigurado ako. Kung gayon, ang iyong personal na pagkakadawit ay hindi mahalaga. Ang evidence ay evidence. Pupunta kami diyan. Tinapos ko ang tawag at bumalik sa silid-kainan. Umalis si Sarah upang maglinis. Nag-uusap si David ng negosyo kasama ang kanyang ama. Naglilinis si Patricia ng mga plato. Walang sino man ang tila nag-iisip na may mali. Ayos ba ang lahat? Tanong ni Ricardo. Hindi naman talaga interesado. Oo, salamat. Kailangan ko lang tumawag. Nagtatrabaho sa pasasalamat. Ngumiti siya. Ay teka, retirado ka pala. Ano ang ginagawa mo, Frank? Bukod sa mabuhay sa government pension na yan? Ginugugol ko ang oras sa pag-iisip. Sabi ko ng maingat. Nagre-reflect sa aking career, sa mga kaso na aking pinagtrabahuhan, sa mga taong aking nakilala. Napakaganda, sabi ni Ricardo na may labis na interes. David, bigyan mo ang father-in-law mo ng beer. Iyan ang mas bagay sa kanya kaysa sa alak na ito. Lumipas ang 20 minuto. Bumalik si Sarah na nakasuot ng ibang shirt. Pula ang kanyang mga mata mula sa pag-iyak. Umupo siya ng tahimik. Iniiwasan ang tingin ng lahat. Tumunog ang doorbell. Tumayo si Patricia. Sino ang pupunta sa pasasalamat? Siguro mga kapitbahay, sabi ni Ricardo na nagwawalang bahala. Sabihin mo sa kanila na abala tayo. Naglakad si Patricia sa front door. Narinig namin itong bumukas. Narinig namin ang kanyang matalim na paghinga. Magandang gabi, ma'am. Ako si Special Agent Roberto Ching, Division ng Pagsisiyasat ng Kriminal ng BIR. Mayroon kaming warrant upang pumasok at imbestigahan ang mga financial record ni Ricardo Peta. Napakatinis ng boses ni Patricia. Ano? Pasasalamat ngayon. Ito ang aming tahanan. Hindi lang kayo basta-bastang makakapasok. Ma'am, mayroon kaming warrant na pirmado ng isang federal judge. Pakiusap, tumabi kayo. 5 ahente na nakasuot ng madilim na suit ang pumasok. Pinamunuan sila ni Roberto. Professional ang kanyang ekspresyon. Sinuri niya ang silid, nakita ako, at bahagyang tumango. Ano ba ito? Tumayo si Ricardo. Ito ay harassment. Ito si Ginoong Peta. Ako si Special Agent Ching. Nakatanggap kami ng isang kapani-paniwalang report ng tax fraud, money laundering, at financial crimes. Mayroon kaming warrant upang hanapin ang mga lugar na ito
at kumpiskahin ang mga financial record. Isang report mula kanino? Mula kay Ginoong Fidel Morales. Itinuro ako ni Roberto. Nakipag-ugnayan siya sa amin ngayong gabi na may detalyadong impormasyon tungkol sa iyong mga kasanayan sa negosyo. Namula ang mukha ni Ricardo. Frank, tinawagan mo ang BIR sa akin sa pasasalamat? Tumayo si David. Pa, sino si Frank Morrison? Bakit sila makikinig sa kanya? Kinuha ni Roberto ang kanyang credentials. Si Ginoong Morales ay isang retiradong special agent mula sa dibisyong ito. 30 taon ng serbisyo, isa sa pinakamahusay na financial investigators na nakilala ko. Kapag tumawag siya na may isang pag-aalala, sineseryoso namin ito. Tumahimik ang silid. Naririnig mo ang pagtibok ng grandfather clock sa sulok. Ano? Ang boses ni Sarah ay halos bulong. Tatay, IRS criminal investigation ka? Sweetheart, special agent sa loob ng 30 taon. Nagretiro ako 30 taon na ang nakalipas. Bumukas at sumara ang bibig ni Ricardo. Tiningnan ni David ako at ang kanyang ama. Ang pagkalito at takot ay naghalo sa kanyang mukha. Sinabi mo sa akin na isa siyang janitor, sabi ni David. Siya ay naglinis ng mga gusali upang magbayad para sa night school, sabi ko ng mahinahon. 40 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ay nakuha ko ang aking accounting degree. Pagkatapos ang aking law degree. Pagkatapos ay sumali ako sa IRSC, BIRC. Gumugol ako ng 3 dekada sa pagsisiyasat ng eksaktong uri ng financial crime na inilarawan ni Ginong Peta sa hapunan. Ikaw na sinungaling na anak ng... Nagsimula si Ricardo patungo sa akin. Sir, ipinapayo ko sa inyo na manatiling kalmado, sabi ni Roberto na humakbang sa pagitan namin. Mayroon kaming mga ahente na naghahanap sa iyong office ngayon. Nais ko ring ipaalam sa inyo na kayo ay nire-record. Anumang sabihin ninyo ay maaaring gamitin sa federal court. Ang sumunod na 4 na oras ay methodical. Dumaan ang mga ahente sa home office ni Ricardo, ang kanyang computer, ang kanyang mga file cabinet. Nakita nila ang impormasyon ng offshore account, mga dokumento ng Shell Corporation, falsified tax returns, evidence ng hindi na i-report na kita na tumatagal ng sinataon. Sinubukan ni Ricardo na magyabang. Tinawagan ang kanyang abogado na dumating pagkatapos ng 1 oras, tiningnan ang evidence na kinakatalogo ng mga ahente at pinayuhan ang kanyang client na tumigil sa pagsasalita kaagad. Si David ay patuloy na nagtatanong na walang sasagot. Tahimik na umiyak si Patricia sa sulok. Umupo si Sarah kasama ako sa living room, malayo sa kaguluhan. Tay, bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Dahil nang magretiro ako, gusto kong maging tatay mo, hindi si Special Agent Morales na nagpapadala ng mga tao sa bilangguan. Gusto kong makilala mo ako bilang tatay, hindi bilang ang lalaki na maaring imbestigahan at sirain ang buhay. Ngunit sa lahat ng mga tao na ito, tinrato ka nila na parang wala ka. Hinayaan ko sila. Ang mga tao ay nagpapakita ng kanilang sarili kapag iniisip nila na wala kang kapangyarihan. Ipinakita sa akin ni Ricardo kung sino talaga siya ngayong gabi. Kung paano siya makitungo sa mga taong iniisip niya na mas mababa sa kanya. Kung paano siya makitungo sa iyo. Umiiyak siya. Hindi ko alam na ganito pala kasama. Akala ko personalidad lang niya. Tough love. Hindi iyon pag-ibig, sweetheart. Iyon ay abuse. At nang itapon niya ang alak na iyon sa iyong mukha, nang tumawa si David, huminto ako. Pinananatiling matatag ang aking boses. Hindi ko iyon pinalampas. Anong mangyayari ngayon? Lumapit sa amin si Roberto. Miss Morales Peta, kailangan namin ng pahayag mula sa iyo tungkol sa iyong kaalaman sa mga kasanayan sa negosyo ng iyong biyenang lalaki. Wala akong alam, mabilis na sabi ni Sarah. Ayos lang, kailangan lang naming idokumento iyon. Procedure iyon. Tumingin siya sa akin. Frank, magaling ang trabaho mo ngayong gabi. Kinukumpirma ng paunang paghahanap ang lahat ng pinaghihinalaan mo. Ito ay magiging isang malaking kaso. Pagsapit ng 11 p.m., nagkakarga na ang mga ahente ng mga kahon ng dokumento sa mga van. Nakatayo si Ricardo at Patricia sa kanilang malaking entryway. Pinapanood ang kanilang mundo na inilalagay sa kahon. Si David ay nasa telepono kasama ang mga abogado,
Matinis at panicked ang kanyang boses. Sarah, mahina kong sabi, kunin mo ang iyong mga gamit. Sasama ka sa akin pauwi. Ngunit, magkakaroon ng sarili niyang problema si David sa lalong madaling panahon. Kailangan mong maging sa isang ligtas na lugar. Nag-aalangan siya pagkatapos ay tumango. Umakyat kami sa silid tulugan na ibinahagi niya kay David. Mabilis siyang nag-impake. Mga damit, laptop, ang kagamitan sa kamera. Tumigil na siyang gumamit ng mga mahahalagang bagay. Lumabas si David sa doorway. Saan ka pupunta? Mananatili ako sa aking ama sa loob ng ilang sandali. Sarah, kailangan nating pag-usapan ito. Maaari tayong magtrabaho sa... Tumawa ka, sabi niya, matatag na ngayon ang kanyang boses. Itinapon ng tatay mo ang alak sa mukha ko at tumawa ka. Sinabi mong baka matuto akong rumespeto. Si Papa ay nagalit. Hindi ka dapat nakipagtalo sa kanya. Hindi ako nakipagtalo. Nag-exist lang ako. At iyon ay masyadong marami para sa kanya. Para sa iyo. Huwag kang maging dramatic. Ito ay tungkol sa pagdudulot ng problema ng iyong ama. Tumatawag sa BIR sa pasasalamat. Anong uri ng tao ang gumagawa niyan? Nagsalita ako mula sa pasilyo. Ang uri na nanood sa kanyang anak na inaabuso at nagpasya na ang dokumentasyon ay mas epektibo kaysa sa karahasan. Tumigas ang mukha ni David. Sinira mo ang aking pamilya. Sinira ng iyong ama ang kanyang sarili. Nag-report lang ako ng mga krimen. Nakita ng BIR ang evidence dahil umiiral ang mga krimen. Hindi ako nagtanim ng evidence na iyon, David. Siya ang lumikha nito. Umalis kami noong gabing iyon. Sinundan ako ni Sarah sa kanyang kotse, patungo sa aking maliit na bahay sa probinsya. Ang bahay na tinawag ni Ricardo na hindi sapat. Ang bahay na malapit ng maging isang refuge. Sa aking living room na may murang furniture at mga dingding na kailangang pinturahan, sa wakas ay bumagsak si Sarah. Ano ang gagawin ko ngayon, tatay? Magre-rebuild ka. Aalalahanin mo kung sino ka bago mo sila nakilala. Aalalahanin mo na ikaw ay malakas. Napakabobo ko. Hinayaan ko silang tratuhin ako ng ganoon. Ang abuse ay unti-unti. Sinisira ka nila ng dahan-dahan. Ipinaiisip nila sa iyo na normal iyon, hindi mo kasalanan. Ano ang mangyayari kay Ricardo, kay David? Iyan ay depende sa kung ano ang makikita ng investigasyon. Ngunit Sarah, hindi na iyan ang iyong problema. Ang problema mo ay ang paggaling, pag-abante. Ginugol niya ang gabing iyon sa aking spare bedroom. Hindi mamahalin ang kama, hindi high thread count ang kumot, ngunit ligtas siya. Kinabukasan, tumawag si David ng 12 beses. Pagkatapos ay tumawag ang kanyang abogado. Pagkatapos ay tumawag ang abogado ni Ricardo. Gusto nilang makipag-usap, sabi ko kay Sarah habang nagkakape. Ayaw ko silang kausapin. Hindi mo kailangan, ngunit legally, dapat ka nang kumuha ng sarili mong attorney. Magiging komplikado ito. Ang investigasyon ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. Tumawag sa akin si Roberto 3 araw pagkatapos ng pasasalamat. Frank, mas malaki ito kaysa sa inaakala namin. Si Ricardo Peta ay nagpapatakbo ng isang sophisticated tax fraud scheme sa loob ng 8 taon. Shell corporations sa 3 estado. Offshore accounts sa Cayman Islands. Hindi na i-report na kita na lumampas sa 800 milyon, dating 15 milyon. Criminal charges. Ang mga federal prosecutor ay nagtatayo ng isang kaso. Tax evasion, wire fraud, money laundering. Tinitingnan namin ang seryosong oras sa bilangguan. Paano ang anak? Si David ay lumilitaw na nadawit sa ilan sa mga transaction. Nagpaabogado siya ngunit ang kanyang exposure ay mas mababa kaysa sa kanyang ama. Pagkaraan ng 2 linggo, naghain ng mga charges ang mga federal prosecutor. Si Ricardo Peta ay inaresto sa kanyang office. Ang mga ari-arian ng kanyang kumpanya ay frozen habang naghihintay ng investigasyon. Ang news coverage ay malawak. Prominent Phoenix developer charged with massive tax fraud. Nag-file ng diborsyo si Sarah. Ang kanyang abogado, inirekomenda ng office ni Roberto, ay matalas at masusi. Sinubukan ni David na tutulan ito, ngunit ang katotohanan na siya ay posibleng humaharap sa mga charges
ay nagpahina sa kanyang posisyon. Ang paglilitis ay dumating noong Abril. Federal Courthouse sa Phoenix, si Hukom Maria de la Cruz ang namuno. Umupo ako sa gallery na nanonood kay Roberto at sa kanyang team na naglalahad ng kanilang kaso. Mga dokumento, financial records, patotoo mula sa mga accountant at business associate. Ang evidence ay napakalaki. Tumistigo ako sa ika-4 na araw, hindi tungkol sa hapunan ng pasasalamat, tungkol sa mga financial crime, ang aking expertise bilang isang dating ahente, ang aking analysis ng mga shell corporation, ang aking professional opinion sa sophistication ng fraud scheme. Sinubukan ng abogado ni Ricardo na pinturahan ako bilang biased, naghahanap ng personal na paghihiganti. Ginoong Morales, hindi ba totoo na may galit kayo kay Ginoong Peta dahil sa kung paano niya tinrato ang inyong pamilya? Hinahawakan ko siyang may pananagutan para sa mga krimen na kanyang ginawa. Ang personal na damdamin ay hindi nagbabago ng financial records. Ngunit sinimulan ninyo ang investigasyon na ito sa pasasalamat sa isang pagtitipon ng pamilya. Iyan ay tila personal. Narinig ko siyang naglalarawan ng kriminal na aktibidad. Nag-report ako nito. Iyan ang dapat gawin ng sino mang mamamayan. Ang katotohanan na mayroon akong expertise sa lugar na ito ay nagparami ng aking report, ngunit umiiral ang mga krimen, anuman ang aking pagkakadawit. Maaari mo sana itong handled ng pribado, pamilya sa pamilya. Ang mga financial crime ay hindi family matters. Ang mga ito ay federal crimes. Gusto mo bang imungkahi na ang isang saksi sa bank robbery ay handle ito ng pribado? Ang abogado ay lumipat. Nagawa ko na ito ng maraming beses upang matigilan. Ang jury ay nagliberated sa loob ng 6 na oras. Guilty on all counts. Ang sentencing ay dumating 3 linggo pagkatapos. Si Hukom de la Cruz ay masusi sa kanyang assessment. Ginoong Peta, nakikibahagi kayo sa isang sadyang sophisticated scheme upang dayain ang gobyerno ng Estados Unidos. Umiwas kayo sa milyon-milyong tax habang nabubuhay ng marangya at minamaliit ang mga nagbabayad ng kanilang nararapat na share. Sinasentensiyahan kayo ng korte na ito sa 8 taon sa federal prison, 20 taon na supervised release at restitution na 836 milyon, dating 15.2 sa BIR. Si Ricardo tumanda ng 10 taon sa sandaling iyon. Bumagsak ang kanyang balikat. Umiyak si Patricia sa gallery. Umamin si David sa mas mababang charges, nakipagtulungan sa mga prosecutor. Nakatanggap siya ng 2 taon na supervised probation at isang multa na 10 milyon, dating 200,000. Ang diborsyo ni Sarah ay natapos noong Mayo. Nakuha niya ang kalahati ng kanilang shared assets na hindi naman ganoon karami dahil karamihan ay nasa pangalan ni Ricardo at ngayon ay frozen o seized. Ngunit nakuha niya ang kanyang kalayaan. Iyon ay mas mahalaga. Isang hapon noong Hunyo, nagtatrabaho ako sa aking hardin nang huminto ang isang kotse. Lumabas si David na tila payat at pagod. Frank, maaari ba tayong mag-usap? Inilapag ko ang aking trowel. Sige. Umupo siya sa aking mga hagdanan sa porch. Nagpunta ako upang humingi ng tawad. Sa akin o kay Sarah? Sa inyong dalawa, ngunit ayaw niya akong makita. At naiintindihan ko kung bakit. Kinuskus niya ang kanyang mukha. Naging masama ako sa kanya, sa inyo. Hinayaan kong kontrolin ng tatay ko ang lahat. Akala ko kung mapapalugod ko siya, kung papanig ako sa kanya, rerespetuhin niya ako. Ngunit ang respetuhin lang niya ay ang kapangyarihan, at wala akong anumang kapangyarihan. May kapangyarihan kang protektahan ang iyong asawa. Pinili mong huwag. Alam ko, ako ay mahina at malupit at humihingi ako ng tawad. Pinag-aralan ko siya. Mukha siyang tunay na sira. Prison sentence na nakabitin sa kanya. Wasak ang pangalan ng pamilya. Natapos ang kasal. Ang presyo ng pagpapagana sa isang tirano. Ang mga paghingi ng tawad ay hindi nagbubura ng pinsala, David. Kinikilala lang nila ito. Ang ginagawa mo sa susunod ang mahalaga. Nasa therapy ako 2 beses sa isang linggo. Pinagtatrabahuhan ang lahat. Alam kong hindi ko maaayos ang nasira ko, ngunit sinusubukan kong intindihin kung bakit ko ito sinira. Iyan ay isang simula. Sa tingin mo ba ay mapapatawad ako ni Sarah?
Hindi iyan ang tanong ko. Ang pagpapatawad ay isang regalo. Walang sino man ang may utang ng regalong iyon. Sinaktan mo siya ng malalim. Tumawa ka nang hiyain siya ng iyong ama. Maaaring hindi niya kailanman mapatawad iyon at hindi niya kailangang gawin. Tumango siya, umiiyak. Ngayon, gusto ko lang malaman mo na naiintindihan ko ang ginawa ko, ang ginawa namin, at humihingi ako ng tawad. Pagkatapos niyang umalis, tinawagan ko si Sarah. Nagrerenta siya ng isang maliit na apartment, nagre-rebuild ng kanyang design business, nagtatagumpay sa paraan na hindi niya nagawa sa loob ng maraming taon. Dumating si David, sinabi ko sa kanya. Paano siya tila? Sira? Nag-a-apologize? Kung ito ba ay tunay o desperasyon lang, hindi ko masabi. Sa tingin mo ba ay dapat ko siyang makita? Kung gusto mo lang, kung makakatulong lang iyon sa iyo na gumaling, hindi dahil obligado ka. Hindi pa ako handa, sa tingin ko. Siguro, hindi na kailanman. Ayos lang, sweetheart. Ikaw ang magpapasya kung sino ang may access sa iyong buhay. Noong gabing iyon, nakaupo sa aking porch na may malamig na beer, naisip ko ang sinabi ni Roberto ilang buwan na ang nakalipas. When Frank Morrison makes a call, we listen. Iniisip ng mga tao na ang kapangyarihan ay tungkol sa pagiging maingay, tungkol sa pagdudumina sa mga silid, tungkol sa pagpaparamdam sa iba na sila ay maliit. Akala ni Ricardo iyon. Nagkamali siya ng akala sa kalupitan bilang kalakasan, kayamanan, bilang karunungan. Ngunit iba ang tunay na kapangyarihan. Ito ay kaalaman, dokumentasyon, pag-unawa sa mga sistema, pag-alam kung kailan mananatiling tahimik at kailan kikilos. Hindi kailanman naintindihan iyon ni Ricardo. Nakita niya ang isang retiradong janitor na may katamtamang pensyon. Hindi niya kailanman nakita ang federal agent na nagtayo ng mga career sa paghahanap ng eksaktong itinago ni Ricardo sa loob ng maraming taon. Dumating si Sarah para sa hapunan sa susunod na linggo. Tumaba na siya. Wala na ang maitim na bilog. Tumatawa na naman siya. Tay, may bago akong client, isang malaking client. Nakita nila ang trabaho ko at inalok ako ng isang 6-month contract. Mas malaki ang bayad kaysa sa kinita ko sa buong nakaraang taon. Huminto siya. Alam mo ba kung ano ang nakakatawa? Palaging sinasabi ni Ricardo na walang halaga ang design work ko, na hindi iyon totoong negosyo. Ngunit nagtatayo ako ng isang bagay na akin, isang bagay na tapat. Iyan ang pagkakaiba. Nagtatayo ka sa katotohanan. Nagtayo siya sa kasinungalingan. Ang iyong pundasyon ay matatag. Ang kanya ay bumagsak sa sandaling sinuri ito ng isang tao. Alam mo ba nang tumawag ka noong pasasalamat? Alam mo ba kung gaano kalaki ang magiging ito? Alam kong gumagawa siya ng mga krimen. Alam kong kailangan nilang i-report. Ang magnitude na iyon ay nagulat kahit sa akin. Ngunit Sarah, hindi ko ito ginawa upang sirain siya. Ginawa ko ito upang protektahan ka. Alam ko at nagpapasalamat ako. Kahit na mahirap makita ang lahat na bumagsak, nanonood kay David na nahihirapan, nagpapasalamat ako. Ang hustisya ay hindi dapat maramdaman na parang pagdiriwang. Dapat itong maramdaman na parang naibalik ang balanse. Kumain kami sa aking maliit na kusina. Simpleng pagkain, simpleng usapan. Sinabi niya sa akin ang tungkol sa kanyang mga client, ang kanyang bagong apartment, ang kanyang mga plano para sa hinaharap. Nang gabing iyon, habang naghuhugas ng pinggan, sinabi niya, sana sinabi mo sa akin ang tungkol sa iyong career, tungkol sa kung sino ka talaga. May magbabago ba? Siguro hindi. Ngunit mararamdaman ko sana na hindi ako nag-iisa. Malalaman ko sana na mayroon akong isang tao sa aking corner na nakakaintindi ng mga bagay, mga sistema, kung paano lumaban. Palagi kang may isang tao sa iyong corner. Hindi mo lang alam kung ano ang mga tool na nasa toolbox ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Salamat sa paggamit ng mga tool na iyon. Palagi, sweetheart. Palagi. 9 na buwan pagkatapos nagtatabas ako ng mga hedges nang huminto si Sajing Martinez mula sa kabilang kalye. Nakatira siya sa kapitbahayan sa loob ng binatataon
Alam niya ang negosyo ng lahat. Frank, nakita ko ang balita. Iyong developer na napunta sa bilangguan, tatay iyon ng iyong manugang. Oo. At ikaw ang nag-report sa kanya? Saksi ako sa mga krimen na ginawa. Nag-report ako sa mga naangkop na autoridad. Pinag-aralan niya ako na may bagong interes. Sinasabi ng mga tao na nagtrabaho ka dati para sa BIR na ikaw ay isang uri ng investigator. Ako ay isang special agent sa loob ng 30 taon. Ngayon ay retirado na ako. Bakit hindi mo kailanman binanggit iyan? Hindi iyon tila relevant. Hindi na ako ang taong iyon. Ako lang si Frank nag-aalaga ng kanyang hardin, nabubuhay ng tahimik. Tahimik? Ngumiti siya. Frank, ibinagsak mo ang isang milyonaryo at ipinadala siya sa federal prison. Hindi iyan ang tatawagin kong tahimik. Nag-report ako ng isang krimen. Ginawa ng justice system ang natitira. Pagkatapos niyang umalis, naisip ko kung ano ang ibig sabihin ng makilala. Sa loob ng 30 taon, ako si Special Agent Morales, isang pangalan na nagpapakaba sa mga kriminal, na nagbubukas ng mga pinto na may bigat. Pagkatapos ay nagretiro ako at naging si Frank lang ang lalaki na may lumang truck na nagmamano ng sarili niyang damuhan. Tiningnan ako ni Ricardo at walang nakita na karapat dapat igalang. Isang working class retiree lamang na walang status, walang kapangyarihan, walang kabuluhan. Tinrato niya ako at ang aking anak ng naaayon. Hindi niya kailanman naintindihan na ang kapangyarihan ay hindi nawawala kapag nagretiro ka. Hindi naglalaho ang kaalaman. Hindi naglalaho ang mga kasanayan. Pinili ko lang na itabi ang mga ito upang mabuhay ng isang tahimik na buhay. Upang maging naroroon para kay Sarah nang walang bigat ng aking career sa pagitan namin. Ngunit nang ito ay mahalaga, nang kailangan ng aking anak ang proteksyon, kinuha ko muli ang mga tool na iyon. Tumawag ako ng isa at lahat ay nagbago. Hindi dahil ako ay mapaghiganti, hindi dahil gusto ko ng paghihiganti, kundi dahil mahalaga ang hustisya, dahil mahalaga ang dokumentasyon. Dahil ang pagprotekta sa mga taong mahal mo ay mas mahalaga kaysa sa pagtatago ng mga sekreto tungkol sa kung sino ka dati. Si Sarah ay nagtatagumpay ngayon. Ang kanyang negosyo ay lumalaki. May bago siyang date, isang taong mabait. Nagtatayo siya ng isang buhay batay sa kanyang mga termino, ang kanyang mga halaga, ang kanyang kalakasan. Si David ay nagre-rebuild din. Sinusubukang maging ibang tao mula sa lalaki na tumawa, habang ang kanyang asawa ay hinuhumiliate. Kung magtatagumpay siya, sasabihin ng oras. Si Ricardo ay naglilingkod sa kanyang sentence sa isang federal prison sa California. Mananatili siya roon hanggang sa siya ay 63. Siguro ay matututo siya ng isang bagay. Siguro ay hindi. Hindi na iyon ang aking problema. Hiwalay na sa kanya si Patricia habang naghihintay siya ng paglilitis. Kinuha niya ang natitirang mga ari-arian at lumipat sa Florida. Hindi ko alam kung narinig siya ni Sarah. Ang ilang relasyon ay hindi maaaring ayusin. Sa linggo ng hapon, dumadaan si Sarah. Nagluluto kami ng magkasama. Simpleng pagkain sa aking simpleng kusina. Nag-uusap kami tungkol sa kanyang trabaho, sa aking hardin, sa mga kapitbahay, normal na mga bagay, mapayapang mga bagay. Minsan sasabihin niya, ikwento mo sa akin ang isang kwento mula sa iyong mga araw sa BIR at ibabahagi ko ang isang bagay, isang kaso na aking pinagtrabahuhan, isang teknik na ginamit ko. Ang kasiyahan ng makita ang hustisya na ginawa pagkatapos ng buwan o taon ng investigasyon, ngunit kadalasan ay nag-e-exist lang kami ng magkasama, ama at anak, walang drama, walang kaguluhan, walang nagtatapon ng alak o tumatawa sa kalupitan, kapayapaan lang. At iyon, pagkatapos ng lahat, ay ang ipinaglaban ko. Hindi paghihiganti, hindi pagkawasak, hindi ang kasiyahan ng makita si Ricardo na mapagpakumbaba. Bagaman hindi ako magpapanggap na hindi iyon naramdaman na naaangkop. Ipinaglaban ko ang tahimik na linggo ng hapon, ang simpleng hapunan, ang kalayaan para sa aking anak na tumawa ng walang takot, na magtayo ng hindi sinisira, na mag-exist ng hindi humihingi ng tawad para sa pagkuha ng espasyo. Iyan ang talagang para sa kapangyarihan. Hindi pagdodomina sa iba,
Hindi pagpapatunay ng superiority, kundi pagprotekta sa mga taong mahal mo at paglikha ng espasyo para sa kanila upang maging sino sila. Hindi kailanman naintindihan iyon ni Ricardo. Akala niya ang kapangyarihan ay nangangahulugang pagpaparamdam sa iba na sila ay maliit. Natuto siya ng iba. At nakaupo ako dito sa aking porch, 62 taong gulang, umiinom ng beer at nanonood sa Arizona sunset. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ganap na kapayapaan. Dahil ang hustisya, ang tunay na hustisya, ay hindi maingay. Hindi ito nagyayabang. Hindi nito pinaparada ang mga tagumpay nito. Ibinabalik lang nito ang balanse. At pagkatapos ay bumabalik ito sa pag-aalaga ng kanyang hardin, nabubuhay ng tahimik, nagmamahal ng tapat, at alam na kapag kinakailangan, ang isang tawag sa telepono ay maaaring magbago ng lahat. Kung nag-enjoy ka sa kwentong ito, paki-like ang video na ito, subscribe sa Hallowed Vengeance, at ibahagi ang iyong mga saloobin sa comments. At ipaalam sa amin kung saan ka nakikinig. Gusto kong malaman na nakarating sa iyo ang kwentong ito.